Sa paglipas ng maraming taon, tila may isang tindahan ng kandila na napaglipasan ng panahon. At sa loob ng tindahan na ito ay nagkaroon ng buhay ang mga kandilang inabandona doon. Dito naitaguyod ang bayang Lumina Clara, kung saan nagkislap ang storya ni Ignacio, Lucille at Lucita. Si Ignacio ay yung pangkaraniwang kandila lamang na may matigas at malamig na pagkatao. Sa kabilang dako naman, si Lucita ay ibang-iba sa katangian ni Ignacio. Si Lucita ay lumaking puno ng sigla at matingkad na kandila na may umaalab na puso at sikap na walang kapantay. Ang kanilang pagkakaiba ang naging dahilan sa pag-iisang dibdib nila. Ang mainit na pagmamahal ni Lucita ang siyang tumunaw sa malamig na personalidad ni Ignacio. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay nagbuo sa kanilang munting anak na si Lucille. Si Lucille ay hindi katulad ng kanyang mga kapwa kandila. Siya ay nabuhay na munti at kay bilis matunaw. Si Ignacio at Lucita ay laging nag-aalala sa kanilang anak at napagdesisyonan ng mag-asawa na laging bantayan si Lucille. Paano na ito, Ignacio? Bakit ganito ang munting Lucille natin? Mahina. Madali matunaw. Hindi katulad ng ibang mga kandila. Hindi ko alam. Lucita, wala naman akong kontrol sa kapakanan ni Lucille. At hindi din niya kontrol yon. Ang alam ko lang ay kailangan ko ng muling kumayod para masuportahan si Lucille. Mas marami ng pangangailangan niya. Ha? Ano? Aalis ka? Paano naman si Lucille? Paano kami? Iiwan mo na lang kaming mag-ina? Kailangan ko magtrabaho, Lucita, para sa pamilya natin. Narinig mo ba ako, Ignacio? Pamilya natin ang nakasalalay dito. Yung pamilya naman natin ang dahilan kung bakit ako magtatrabaho, di ba? Lucita, hayaan mo na ako magtrabaho para sa atin. Isipin mo si Lucille. Iniisip ko naman si Lucille, ngunit di ko to kaya mag-isa, Ignacio. Bakit di mo yun naiintindihan? Ano po nangyari? Nasaan po si Papa? Gagaan kaya pakiramdam ni Mama kapag niyakap ko siya? Anak, tayong dalawa na lang munang magkasama. Kailangan lang ni Papa magtrabaho para sa atin pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa pagpapalaki sa'yo. Bakit kaya umalis si Papa? Bakit niya iniwang luhaan si Mama? Ilang buwan ang nakalipas nang umalis si Ignacio para sa trabaho at nasanay na si Lucita sa pamamalakad niya ng bahay na mag-isa. At kahit minsan nahihirapan siya, iniisip niya na lamang na para ito sa kanyang anak. Ngunit nahihirapan si Lucille dahil ramdam niya na may kulang sa buhay niya at lagi siyang napapaisip kung ano ito. Napansin niyo ba na wala yung asawa ni Lucita? Si Ignacio. Rinig ko, umalis siya dahil nangangailangan sila ng pera para kay Lucille. Pero di ba mahihirapan si Lucita sa pag-aalaga kay Lucille kung mag-isa siya? Hindi naman siya mahirapan kung nasa bahay lagi yung bata eh. Grabe, hindi papayagan lumabas? Nakakalungkot naman kung nasa bahay ka lang. Paano makakapaglaro si Lucille? Hoy! Ay, kasama na lagi nasa bahay ang bata. Helicopter parenting na yun. Ano ba yung helicopter parenting na yan? Ngayon ko lang narinig yan. Helicopter parenting. Kung saan yung nangangalaga ng bata ay masyadong balot sa buhay ng bata kahit di naangkop. Di pinapayagan ng bata gumawa ng sariling gawain. Mismong magulang nagdedesisyon sa anak. Di pinapayagan makisalamuha sa ibang bata. Paano na yung bata di na magiging independent? Ala, ganun pala yun. Siguro, kung magbabantay ako ng bata, di gaano ka-stricto ang pagpapalaki ko sa kanya. Ay, itigil muna natin. Parating na si Lucita. Shh! Huwag kang maingay.
Rinig mo yung sinabi ng mga matatanda? Oo, meron palang ganong magulang. Unfair naman. Kwento natin kay Makmak yung nangyari. Malay mo alam niya pala yung helicopter parenting. Hay, nabuburyo ako. Anak, maglilinis lang ako ng bahay Pagtuunan mo lang ng pansin ang pag-aaral mo. Mama, pwede po ba ako tumulong sa gawaing pambahay? Lagi ko kasi pansin, nahihirapan ka po. Anak, kailangan mo itutok ang atensyon mo sa pag-aaral lamang. Dahil responsibilidad mo yun. At ang sakin naman ay bigyan ka ng maayos na buhay. Pero Mama... Hindi ko kailangan ng tulong mo! Opo, Mama. Intindihin mo ko, anak. Para sa iyong kapakanan ito. Naiintindihan ko naman po kayo, Mama. Pero gusto ko din naman magkaroon ng kalayaan. Ano kaya yun? Wow! Ang ganda naman! Ano kaya ang okasyon para sa pagtitipon nila rito? Anak? Anak! Bumaba ka nga dyan, bata ka! Ano bang tinitignan mo doon? Bumalik ka nga sa pinapagawa ko sa'yo. Imbis na mag-aral, iba'y na atupag mo. Eh, Mama, hindi mo naman ako pinapalabas eh. Lagi lang ako nasa loob ng bahay. Puro pag-aaral ang ginagawa ko. Di man lang ako nakakatulong sa'yo sa gawaing bahay. Sumisilip lang naman po ako dahil gusto ko ng pahinga mula sa aralin at nahumaling ako sa ginagawa ng ibang mga kandila. Ano bang mapapala mo dyan sa labas? Wala! Di ka ba natatakot na matunaw ng tuluyan? Di mo ba naaalala na mahina ka na kandila? Sorry, Mama. Tama ka po. Mahina lang po ako ng kandila. Kahit mahina ako na kandila, kaya ko naman siguro mabuhay sa labas, Mama. Nang iniwan ni Lucita si Lucille para magsiesta, muling kumislap ang pagkahumaling ni Lucille. Sumilip siya sa bintana at nakita muli ang iba't ibang liwanag ng ibang mga kandila. Dahil sa mausisa niyang pag-iisip, patuloy na nagliyab ang kanyang liwanag. Hanggang sa naglakas loob si Lucille na lumabas sa bintana para makita niya ang minimiting kasayahan at makita niya ang tunay na mundo sa kanyang mata. Pumirmi muna siya sa isang pwesto para magnilay-nilay. Biglang nagkaroon siya ng realisasyon na ang kanyang nanay ay hindi basta-basta nakikipag-usap sa ibang mga kandila. Subalit, pinangunahan siya ng takot sa kung ano ang iisipin ng ibang mga kandila sa kanya. Biglang may naramdaman si Lucille na kamay sa kanyang balikat at bigla siyang napatingin sa takot niya. Nakita niya ang kanyang nanay na galit sa kanya at hinatak siya patungo sa loob ng kanilang bahay. Uy, hindi ba si Lucille yun? Oo nga no. Sa tingin nyo, nagre-rebelde ba si Lucille? Baka ito yung tinutukoy ng mga matatanda na helicopter parenting. Naawa tuloy ako kay Lucille. Oo nga eh. Kawawa. Ba't kasi helicopter parenting yung pinili nilang pag-aalaga? Oo nga. Rinig ko, pinipili yung helicopter parenting sa mga bata na medyo mahina ang mga kalusugan eh. Di ba sakitin si Lucille? Iyon kaya ang rason kung bakit stricto yung magulang niya? Pwede naman stricto na may konting kalayaan kahit papaano. Hindi sa punto na lumayas ka sa bahay mo. Hays, hayaan nyo na, maglaro na lang tayo. Lucille, ano ba? Di ko ba sinabi na huwag ka lumabas at baka madisgrasya ka? Tingnan mo ang iyong wax. Natutunaw na. Di mo ba nakikita na masama na lumabas ka? Di mo kayang mabuhay nang wala ako, Lucille? Mama, patawarin mo ako. Lucille! Lucille! Nak, tigilan mo yan, parang awa mo na!
Nakita ng kaluluwa ni Lucille na niyakap siya ng kanyang mga magulang at tila'y nangungulila sa kanya. Saan ako nagkulang kay Lucille? Dapat, hindi ko pinaghigpitan ng anak natin, Ignacio. Nakita ni Lucille ang mukha ng kanyang tatay na puno ng sisi. Nagkaroon ng realisasyon si Lucille na hindi lamang siya ang naghihirap, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Ramdam niya na nanghihina siya. Ang huli niyang nakita ay ang pagtunaw at pagpatak ng wax ng kanyang magulang sa kanyang katawan. Tara, Ma, Pa, sabay natin harapin ang bukang liwayway. Uy, narinig niyo ba yung usapan ng mga matatanda? Ano yun? Na maayos na daw yung relasyon nila Lucille at ang mga magulang niya. Buti naman. At parang papayagan na yata si Lucille para makipaglaro sa ibang bata. Tingin mo pwede natin ayain si Lucille para maglaro? Tignan natin mamaya. Laro muna tayo. At tignan kung gusto niya makipaglaro sa atin. Tara, laro na. Taya! Oh, ang daya naman.